May audio ba? Okay, anyway, sige, yan na lang. Nandito tayo ngayon sa van natin mga master. Kasi nag-check ako ng mga posibleng tanggalin ko na nga yung mic. Parang hindi ako confident na ano. Teka lang. So, nandito pala tayo sa van natin mga master. Ayan, sa ating camper van, soon to be camper van. So nag-check ako, chinek ko yung coolant level at kaya pala lumalabas yung coolant icon doon kasi wala na palang laman yung reserve niya. So naglagay ako ng coolant, pinuno ko na yung reserve. Ngayon, pinaandar ko yung makina to see if kung meron man mga ibang iba akong maririnig na tunog. So, andarin natin yung makina muna. Andarin natin Uy, copyright yan, copyright. One click mga master. So, ang ganda ng tunog ng makina ang ganda ng tunog ng makina nung sasakyan. Wala namang kahit lagitik na maririnig. Kaso lang nitong mga nakarang araw mga master, nagtataka ako kasi parang ang lakas niya sa gas, no? Hindi normal yung pagkalakas niya sa gas kasi imagine mo nung pumunta ako ng General Trias, 500 pesos. Halos ubos agad yung 500 pesos na yun. May natira naman pero ubos talaga. Nagtataka ako kasi wala naman akong ibang pinuntahan. Naubos yung 500 pesos. So nag-check ako ngayon, tinignan ko yung carburetor. Okay naman yung minor, maganda. At meron ako nakita. Ayan mga master, may nakita ako na problema. Buti na nakita ko na. Ayan Kaya ako nakikita yung may leak. Ayan lakas. Meron dyan leak dito sa fuel pump niya. Ayan At saka dito. Yan, tumutulo siya hanggang dun sa ilalim, nababasa na. So yun ang nakita kong dahilan kung bakit malakas sa gasolina. Bukod sa sinusunog niya yung gasolina, pinatapon pa niya, no? Ngayon wala na mga bukas na auto shop. So siguro bukas right after na pagkagaling natin or bago tayo pumunta ng LTO para kunin yung transfer of ownership nito, pupunta muna tayo ng auto shop para mapalitan tong mga hose na to, no? Saka yung clamp kasi bumiyahe ka na malayo tapos ganyan natatapon yung gasolina, sayang, ang laki ng magagastos natin sa gas. Nagtataka ko ilang araw na papakarga ako, biglang parang nauubos. Tuwing aalis ako, parang ang bilis maubos. Buti na lang nag-check tayo ngayon kasi wala naman tayong ginagawa. So, tinignan ko na lang yung ayun, nakita ko agad. So ang issue is yung hose. Dalawa lang naman yan. So bibili tayo ng mga mahaba na, tapos papalitan na natin. Tayo na lang, DIY na lang yan, basic lang yan mga master. So tatanggalin natin yan, dadalhin natin sa auto shop. So another problem to be solved. Tingin ko solved na yan, no? Siguro magiging matipid na sa gasolina to. Grabe. Kaya pala pag nagre-redondo ko parang yung pala yun. At least nakita na natin yung problema agad habang habang maaga pa. Kasi kung hindi natin bubuksan yung makina, hindi natin mapapansin yan. Kakain ng malakas na gasolina yun. Ang lakas na tulog. Grabe. Agoy.
master, mag-aayos tayo ngayon at kahapon hindi natin naayos yung ano natin, fuel hose. So ngayon, kakagising ko lang, ang oras ay 7:30 in the morning. At tayo ay pupunta dito sa van natin. Mag-aayos tayo ng fuel hose. Grabe. Ayan. Ay! So tuloy, sara natin. Okay mga master. Ayan, nandito tayo ngayon. Ayusin natin yung fuel hose natin. Ayun, bari na. Kunin ko na yung tools dito. Bukas. Yun. Oh, ba to? Parang mali eh. Uulan, pambihira na yan. Kung mag-aayos tayo dito, uulan. Tingnan natin kung sakto itong ano natin. Hindi pala ito pwede dito. Ba yan? Hindi pwede. So flat screw kasi yung ano eh, wala na akong flat screw. Wala akong flat screw na maiksi. Kailangan ko na mahabang flat screw. Anyway, kaya naman yun. Sige, tirahin na natin to. Madali lang magtanggal ng hose naman eh. Tingnan ko muna dun sa likod. Tangka lang muna ha. Tangka lang ako sa likod. Kailangan natin magawa to kasi pag di natin naayos, every time na aandar tayo, mauubos yung gasolina natin. Yan. So dito tayo mga master. Buhusan na natin tong ano, hood. Yung lang, uulan pa rin. Anyway, sige. Yun, sagad din. Okay, so ayan, accessible na. So ayan, aray ko. So dalawang fuel na sang tatanggalin natin. Tapos pupunta tayo ng auto shop. Tignan natin. Palitan natin. Ayan, para hindi tayo mabasa. Okay, so itong fuel hose na papunta dito sa carb. And then yung fuel hose papunta doon sa papasok ng return yata yan. Parang return in, oo, return P, pressure, basta parang ganun. Siguro hangin yan, no? Nakalagay kasi ito yung in, yung pasok. Ito parang pressure to. Siya yata yung bibigyan ng hangin para pumasok dito. So yun, basta hindi ko maintindihan yan. Ganyan din sa motor eh. Malaki nga lang yan. Okay, so tanggalin muna natin to. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin lahat yan. And then dadalhin natin sa auto shop. Tapos yan, palitan na natin. Yan ang gagawin natin ngayon. Tapos after natin gawin yan, mamaya pupunta tayo ng LTO para sa ating return para sa ating transfer of ownership. Ano ba yan?
Napakadali lang tanggalin yan. Yun. One down. Okay, so itong papalitan natin mga master. Nadali natin sa auto shop to for sample, and then yan. Bibili lang tayong 2 piraso nito. Yun. Okay, so yan mga master, natanggal ko na. So bibili tayo ng hose. Punta tayo ng auto shop. Okay. Sana bukas na yung auto shop para makabili na tayo nito. Okay. Sabay na lang. Parang kakailanganin ko ng clam nito. Alright, so we're back again mga master. At ito na nga, isi-set up na natin yung set up na natin yung hose. Lagyan natin ito. So dito mga master, sa van na to, dami pa nating mga project na gagawin. Pero lang, one at a time. Kasi magastos. Magastos. Ay, para mas maganda tong ko, stainless. Tama, mas maganda pa tong ko, yung stock ko. Ito na lang gagamitin ko. Para mas maganda gamitin to. So balik natin yung dating mga clamp kasi mas matitibay. Dito yung mga master. Yun o, pasok. Kailangan na natin ayusin. Ayan. So ikabit natin na maayos, baka mag-leak na naman. Ayan. So ito mga master, kailangan maayos yung pagkakakabit nito. Uy, hindi ko makita. Ano ba yan? Mali talaga yung ko, yung plies na dala ko. Ayan. Mali talaga siya. Okay. Kailangan nakasuksok maigi. Yun, sagad. Malalaman natin yan mamaya kapag wala nang tagas. Lagyan natin ng clamp. Tapos ito. Okay. Perfectly fit. So kasi natin, kailangan natin ng syempre flat screw. Tipayin na natin yung pagkakakabit. So mamaya mapanda rin natin pag okay na. Yan. Kita natin. Gamitin natin ng mas malaking Alright.
So ito namang isa, dito naman to sa return. Yan, medyo mahirap lang dito kasi ano, sulok na sulok. Ang hirap ano yun, i-access. Para magawa natin yung paraan yan. Kaya naman. Medyo mahirap lang talaga. Yun, pasok. Ayun, dito naman to. So gagamitin natin ng clamp ulit, yung matibay. Eto, stainless, para sure na wala nang leak. Hindi na magle-leak. Ay, so ayan mga master, moment of truth. Nakabit na natin. Tingnan natin kung wala na yung leak. Pag nagkaroon ng gasolina basa-basa yan, ibig sabihin meron pa din. Obserbahan natin dito. Wala na. Ayos na. Ito dinoble ko na kasi maliit eh. Tingnan natin kung magkakaroon pa. Okay, wala naman leak. Maayos naman. So yun. Success mga master ang ating DIY. Wala nang leak. Siguro naman medyo titipid-tipid na sa gasolina to. Ganda na tunog ng makina mga master. Goods na goods pa. Mukhang hindi pa nabubuksan to. Wala pa ako nakikita ang mga gasket eh. Yung ibabaw lang nabuksan na siguro. Okay, all goods na. Wala nang leak. Tingnan natin, double check natin. Dito may leak to dito. Wala na. Tapos dito may leak yan. Wala na siyang leak. Okay na siya. Kaya pala may mga ano ng gasolina dito eh. Sa baba, tingnan natin. Okay, wala na rin. Okay, good. Smooth na yung flow ng gasolina. Wala nang nasasayang. Okay, so mamaya punta tayo ng LTO para sa ano nito, sa transfer of ownership. So ayan mga master, dito na naman tayo sa ano natin, sa pan natin. Pupunta tayo ngayon ng LTO kasi kukunin ko na yung papeles ng ano na transfer of ownership natin. So sana makuha agad natin ang schedule ko is 1 PM pa. Pero aagahan ko. Alas 11 pa lang eh kasi matraffic dito sa amin. Tsaka yan, alam niyo, hindi natin masasabi yung ano, yung kondisyon ng traffic dito. Napaka-traffic sobra. So alas 11 sakto. Magtatambay muna tayo kung sakasakali mapaaga tayo. Tingnan natin. Alright, so yan, one click. Dito sa amin ang hirap ng traffic ng ano dito, parking. Kaya ano, unahan dito sa amin, unahan. May gasolina pa naman tayo. Sana ano no, naayos na natin yung problema. Sana hindi na ano, hindi na tumagas yung ano. Sana hindi na tumagas yung gasolina. Alright. So ayan mga master, medyo napaaga tayo ng ano, ng alis ng bahay. Ang oras ay 11:45.
alauna pa tayo sa LTO. Pero pwede na, no? Pwede na tayo pumunta. Kasi na maluwag eh. Walang traffic. So pag kaliwa natin yung center section, LTO na. So siguro wala pang 20 minutes nasa LTO na tayo. Mga master, papunta na tayo sa LTO. 11:54. Okay lang, doon lang tayo magantay sa mga gilid-gilid doon. Yun. Yun na nga ang problema dito mga master. Parking. Hirap kumuha ng parking. Ayun mga master, nakuha ko rin sa tiyaga. Grabe, kanina pa ako nakatatlong ikot na ako dito sa parking dito. Nakachamba rin tayo ng slot. Okay, so nakapark tayo na maayos. Ayan, buti na lang mabagal lang yung ano natin. Hindi tayo nagmadali. So, ang oras ay ano na, 12:40 na. Tama ba ako? 12:43. So 15 minutes na lang makukuha na natin yung ating result. Let's go. So kukunin na natin yung result natin sa LTO. Ayan, yung stub after 1 week. Makukuha na natin. Grabe. Waiting pa din mga master. Wala pa, ang tagal. Iring ko. Yun. Akin na yan. Iring ko. Hill. Hill. Yes. Third honor. Yun na. Sana na to, no? Lahat ng original. Resibo, Okay. insurance. Window 11 na. Okay. Babalik yan din kuya. Window 11 na to kasi papalitan ng Mark Joshua. Ay, sa window 11 pag Malagin nyo. ano na, change ownership. bayaran na doon. Oo. Pangalan mo na yun, sir. Oo. Yung nakaano yan. Tatawag dyan, pangalan. Okay. Ito, buburahin na yan. Tapos papalitan na yung ano. Tapos window 11 na. Mabibig. Doon na magbayad. Oo, dun. Okay na, mga master. Alright, so let's go. Magbabayad na tayo. Okay, mga master. Okay na lang. Kukuha na natin ang change of ownership natin. Punta na tayo sa window 11 dito sa LTO. Window 11. Diretso kaliwa, dulo. Dulo, okay. Pila ng window 11. Diyan po sa dulo. Ayan po, tanong niyo po sa kanila. Ayan. Po dulo dyan. Window 11, sino dulo? Dito ako. Yun. Konti na lang. Makakapauwi na tayo. Raise ka rin. Hindi, ano? Change of ownership lang. Ownership. Konti na lang. Antonio Lombardo. Antonio Lombardo. Konti na lang. Ito transfer lang ito sa akin kasi naka-rehistro pa naman eh. Papalitan nila yung ORCR pareho eh, no? Oo, palitan yan. Sa inyo na pangalan. Kala ko yung CR yun sa dati pa rin. Ay OR. Oh. Ay yung ano sir? Ano yun? Yung ganito? Hindi pa napipirmahan eh. Pirmahan nyo doon na. Ah. Adyan ba sakyan? Ha? Adyan sakyan?
Nandyan eh. Oo. Para makita nila. Pagkatapos, balik nyo rito. Huwag nyo kayo pumunta. Ah, sige, sige. Calcatura, Ritia. Pre, pirma mo na to para tapos na. Yung ano, yung sa stencil. Okay na yun. Yan, Hindi, pipirmahan mo na lang yun. Eh, nasa window na ako eh. Babalik ko na lang ito doon. na lang. Oo, yan na lang. Ha? Dito na lang to. Oo nga, eh sabi sa akin dun, huwag na raw ako pumila. Diretso ko na dun sa ano. Ano to? Ano na lang, papirma na lang po. Hawakan mo na siya. Sasakyan ba yan, sir? Yes. Transfer? Opo. Okay. Sino? Kuya mo yan. Okay. Kaya po, picture na. Sino mo doon, sir? Picture natin. Okay na. Di pa yata ako nakapo. Ah, sige ah. 1, 2, 3. Wala ko pang pumorma. Hindi na ako pumorma. Okay na yan. Ayun, diretso O ko pre, na. merienda. Diretso ko na doon sa ano. Okay pa. Ayan. Ayan tayo. Ano, okay na mga master. Ano na lang. Tatawagin na lang tayo. Opo, hindi pa tayo tinatawag. Tagal ah. Yes. 2:59. $3.24. Ay, window 15. Window. Ano kayang gagawin dyan sa window 15? Yan o. Nahalungkat pa nila yung ano. Yung mother file. Ito yung mother file niya. Yung unang-unang papel. Taon ng October 1998. October 1997. Kasi nahalungkat nila yung mother file. 350. Balik. Ay, window 11. Tama po ba ito, ma'am? Ano sir, anong correction? Dito sir. Ay, dito yata. Proseso nila. Portal, hinihinga ng po. Dapat galing na dito. Dapat sinabi na nila kung ano yung Dito pinabalik ko eh. pinabalik pa. Bagal ng proseso dito. Kanina pa tayo dito, hindi ba sinabi kung anong gagawin? Tapos papabalikin na naman dito, babalik na naman doon. doon, matagal na naman doon. Tagal doon. Hindi pa ginawa ng portal eh. Gagawa ng portal, tinanong lang ako kung ako to eh. Yeah. Dating nandito na, ilan na yan. Wala raw client portal eh. Back. Parang walang marking na linagay eh. Parang binasa lang yung papel ko tapos ibinalik doon. Ang bihira na yan. Daw. Ako nang pinakahuli. Ha. Boss. Ay, pila. Boss, galing na to dito eh. Kailangan daw ng client portal or client ID. Hindi tinanggap dun eh. Ko alam. Yung mga tinawa po, pila na kayo, pakantay pambayad yung stamp sa basket pakalagay. RPO, 210. 210. Tatawagin sa window 10. Rico Jane, Palisno, 210. 210.
Naiwan ko yung wallet ko. Ibanez Alvin, 210. Buti na lang, 210 lang. Irico Hill. Yung attendance na doon, ibibigay yung RCR mo, 60 pesos. 60 pesos. Irico lang, 60. Zero. Ito, 10. Shoho Joy, 210. Joy Shoho. 60 pesos Tapos lang. Joy Shoho na. 60 pesos lang. Bakit 60 pesos? Baka may mali. Bago dahil ko nang binayaran eh. Magkano binayaran mo? Ito, 10 po. Doon ibibigay yung RCR nyo. Radcliffe Gilbert. 210? Sa'yo. Transfer of ownership. Ha? Hindi. Transfer lang. Oo. Ba't ako 60 pesos lang? Carlo Madrona. Paulina Albert. Tingnan natin kung ano mangyayari. Natapos din sa wakas. Ayan mga master, after ng medyo masalimuot na pag-aantay, sobrang tagal. Ang oras po ay mag-aalas 6 na ng hapon. Inaabot tayo ng ganitong oras. And finally, ito na yung titulo natin. Yan, nakuha na natin yung titulo natin. Pero nagtataka lang ako, mali yung seating capacity. Ang linagay lang nila 5-seater lang, 8-seater tong van natin Bakit 5-seater lang? So ang ginawa nila, ewan ko sa kanila, bakit gano'n 5-seater lang? Ang daming palpak sa mga master, sa LTO. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, kaya mo na yan. At least importante na nagkaroon na tayo ng titulo. Natapos na natin yung ating problema. So ayan. Ay, salamat. Okay na. All goods. Naiwan ko pa yung wallet ko dito sa loob ng van. Ay, okay. Sino masisita sa akin ngayon? Ang yabang natin yung master. So at least, uy, tuga. So yun mga master, kanina merong mga nagrereklamo doon sa LTO kasi mali-mali yung mga print out nila, yung mga tulad ng pangalan, yan, mali-mali. Sa akin naman may mali din mga master, isang letra sa address naman. So yun lang yung yung mali. Imbis na linagyan nila yung compound, linagyan nila ng letter P, compound space P, tapos dalawa pala, wala talaga. Ang daming mali mga master. Ewan ko kung pwede kong lakarin siguro to, itama yung address, itama yung pero hindi naman na minor na lang yan. Hindi ako
masaya mga master na transfer. Na-transfer nga pero mali naman yung ano. May mali naman sa address. Yung address natin nadagdagan ng 2 letra. Buti na lang hindi sa pangalan. Kasi mas mahirap kapag pangalan. But anyway, sige, okay na yan. Address lang naman yan. Nababago naman yung address eh. So, ayan mga master, kaya nagkaroon ng typo error yung address natin dahil yung nagta-type siguro doon nagmamadali ng umuwi, no? Kaya yung mga huling batch puro mali-mali na eh, pati mga pangalan. Ang tagal kasi nila mag-release eh. Kaya bandang huli nagmamadali na yan, pati buti na lang sa pangalan natin hindi mali. Address lang. Nakaka-disappoint pa rin mga master. Kasi ang tagal kong inantay. Tapos mali lang may maling letra sa ano. Tsaka 8-seater kasi itong na to van. Ang nilagay nila 5-seater lang. Binawasan ng 3. Grabe no. Ang daming mali. Mali-mali yung mali-mali yung type nung Binawasan tayo ng 3 passenger sa likod.